Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Magandang gabi, Sir Bordes. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Martin, 55 taon gulang na, binata at kasalukuyang naninirahan dito sa Caloocan City. Nangungupahan lamang po ako sa isang maliit na barong-barong sa likod isang abandonadong sinehan. Sa edad kong ito ay namuhay akong mag-isa na walang katuwang sa buhay. Nagkaroon naman ako ng ilang karelasyon sa aking kabataan, ngunit lahat sila'y hindi nagtagal. Marahil sadyang malas lang talaga ako sa buhay pag-ibig. Kahit mag-isa lang ako sa kasalukuyang taon, ay lumalaban naman ako ng patas. Ni minsan ay hindi ako nadawit sa anumang gulo at masamang bisyo. Mas hinangad ko pang uminom mag-isa sa loob ng aking bahay, bago mahiga sa kama bilang pampalipas sa buong maghapon ko sa pagtitinda sa lansangan. Isa po akong sidewalk vendor sa Pasay. Bali po nagtitinda ako ng mga pritong manok na mismo ako ang nagtitempla at nagluluto gamit ang aking kariton. Dati po ang mga tinitinda ko ay mga fishball, kikiam at squidball. Subalit maliit lang ang kinikita kong tubo kaya naisip ko magpalit ng bagong paninda na pumatok naman sa masa. Mabenta po ang mga paninda kong pritong manok. Bukod sa bagong luto ay masarap ang templado nito na hindi tinipid sa sangkap. Sa halagang 10 piso ay may isang piraso ka ng manok na ipampapares sa mainit na kanin. Ngunit bago naging matagumpay ang aking munting negosyo, sa likod nito ay may malagim na kwento kung saan nagsisimula pa lang ako magtinda ng mga prinitong manok at doon pa ako nakapwesto sa kahabaan ng eskinita sa Baklaran. Nangyari po ang kagimbal-gimbal at madugong senaryo na magsisimula sa taong 2010. March 5, 2010, sa taong ito ay naninirahan pa ako sa isang masikip, makipot, magulo at maingay na lugar sa isang tagong eskinita. Halos lahat ng kabahayan ay magkakadikit na parang squatter area. Bukod kasi sa maingay ang paligid ay hindi rin kaaya-aya ang amoy. Maraming pasugalan, pwestuhan ng mga adik na nagsisilbing drug den at talamak ang bentahan ng laman. Bawat pamilya at individual sa bawat kabahayan ay nagmula sa iba't ibang malalayong lugar na halos hindi magkakakilala. Makikilatis mo lang ang mga ito sa mukha pero hindi alam ang mga pangalan. Karamihan sa mga pamilyang naninirahan doon ay mga Muslim na galing pang Maranao. Sir Bordes, tubong Bicol po ako. Napadpad ako sa Maynila upang makipagsapalaran. Nagbabaka sakaling sa Maynila ko matatagpuan ng swerte. Kahit anong trabaho ay pinasok ko hanggang sa naisipan ko magtinda. Akala ko noon sa mga probinsya lang naninirahan ang mga nilalang na tinatatawag nilang aswang. Hindi ko sukat akalain na sa Maynila ko pa mararanasan makainkwentro ang ganitong uri ng nilalang lalo't laking probinsya ako. Sa unang araw ko sa inuupahan kong bahay na parang kasing laki lamang ng selda, ay nagmistulang kalbaryo na ang aking buhay. Tuwing ihihiga ko sa kama ang pagod kong katawan ay hindi ako tinatablan ng antok. Kaliwat kanan ang ingay ng mga taong nagbibingo kahit 10 oras na ng gabi. Pati ang mga nag-inuman sa kalye ay talagang nakakabulabog ang mga boses. Sa bandang itaas naman ng bahay ay labas-masok ang mga kalalakihang gumagamit ng droga.
Sa bandang likod kasi ng tinitirahan ko ay mayroon maliit at madilim na tunel na konektado sa labasan patungong terminal ng mga bus. Ang lugasang iyon ang nagsisilbing takbuhan at taguan ng mga kriminal tuwing may nagaganap na raid sa aming lugar. Talamak kasi noon ang bentahan ng shabu. Sir Bordes, sa mahigit isang buwan kong paungupahan sa nasabing bahay ay nasanay na rin ako ingay. Kinalaunan pangkaraniwan na lamang sa akin ang mga naririnig kong bagay tulad ng putok ng baril tuwing may nagaganap na engkwentro sa pagitan ng mga kriminal at mga pulis. Gabi lang naman ako namamalagi sa masikip kong tahanan sapagkat maghapon ako nagtitinda sa kalye. Bali nakapwesto ako sa tapat ng isang malaking tindahan. Hindi lang ako ang nagtitinda ng mga pritong manok, bagkus marami akong kakompetensya. Bagamat hindi naman kami nag-agawan ng mga customer. May kanya-kanya din kasi kaming mga suki, lalo't daanan talaga ng mga tao ang nasabing kalsada. Sa kaliwang gilid kasi ng daan ay nakahalera ang mga paupahang bahay, at sa kabila naman ay nakatayo ang ilang malalaking gusali na tindahan ng iba't ibang uri ng imported at lokal na produkto na galing pang Bulacan at Marikina. Maging ang mga produkto mula sa bansang China ay nagsilapanan na rin sa buong bangketa. Sa harap ng pinagtitindahan ko ay doon nakapwesto ang nagbebenta ng mga lutong bahay na nakabalot na sa mga supot, kasama ang mga tindero ng mga sisig. Katulad ko meron din sila sariling cart. Niluluto ang mga sisig sa harapan mismo ng mga customer. Bali po dalawa ang may sariling pwesto ng tindahan ng sigsig na may ilang di pa lang ang layo ng bawat kariton. Kadalasan nagbabangayan ang dalawang food vendors dahil ang isa sa kanila ay matumal ang benta. Sa ikalawang buwan kong pagtitinda ng mga pritong manok ay doon na nagsimula ang magkakasunod na trahedya. Tanghaling tapat habang nagpreprito ako ng manok sa harapan ng aking mga parokyano ay biglang umalingangaw ang magkakasunod na putok ng baril. Dumating sa punto na nagsitakbuhan ang mga tao at ang iba na may dumapa sa lupa. Napamura ako nang masipat ko ang ilang mga pulis na nakikipagbarilan sa ilang mga pusher sa nasabing lugar. Sinabihan ko ang mga namimili na magtago at dumapa at baka tamaan sila ng ligaw na bala. Ilang saglit lang matapos ang magkakasunod na putok ng baril ay isang bulto ng katawan ng kriminal ang bumagsak sa lupa na halos duguan ang damit. May tama ito ng bala sa ulo. Ang mga kasamahan ng namatay ay patuloy na tinutugis ng mga pulis sa masikip na eskinita. Matapos masawi ang pusakal ay kinuha ng kinaukulan ang labi nito. Ang ganoong senaryo ay karaniwan na lamang sa mga nainirahan roon. Matapos kasi ang naganap na trahedya ay tila naging maayos na ang lahat na parang walang nangyari. Ngunit para sa mga bagong salta ay isa itong malaking truma na nagbigay sa kanila ng matinding takot. Makalipas ang buong maghapon kung saan nag-agaw na ang liwanag at dilim, ay nagsimula na akong iligpit ang aking mga gamit. Inilagay ko ang mga kasangkapan sa ibaba ng aking kariton. Bago umuwi sa inuupahan kong bahay, dumadaan muna ako sa tindahan ng mga manok na nagsusuplay sa akin. Bumibili na rin ako sa palengke ng mga sangkap na ginagamit kong pampalasa sa pritong manok. Aling Fatima, alam niyo po ba nagkaroon ng barilan kanina sa pinagtitindahan ko? Isa ang namatay sa naganap na engkwentro. Wika ko sa ginang.
Si Aling Fatima ang may-ari ng pinagkukunan ko ng mga sariwang manok. Hay naku, Martin. Huwag ka na magtaka kung puro patayan na lang ang mga nangyayari ngayon. Sa panahon ngayon marami na ang halang ang bituka. Puro na lang patayan ang laman ng balita. Tugon naman ni Aling Fatima. Tama ka po, Aling Fatima. Sa panahon ngayon marami na talaga ang kriminal. Maraming kabataan ang nalulong sa droga, kaya nagagawa nilang kumapit sa patalim masustentuhan lang ang kanilang mga bisyo. Sad ko muli sa ginang. Sinabi mo pa, Martin. Kamakailan lang may natagpo ang chop-chop na katawan ng babae malapit sa likod ng simbahan. Nakasilid sa magkakahiwalay na supot ang pira-pirasong katawan ng biktima. Hindi nakilala ang biktima dahil nawawala ang ulo. Anang paliwanag ng ginang. Tumango lang ako sa sinabi ni Aling Fatima. Kalat na kasi sa aming lugar ang tungkol sa chop-chop na katawan ng babae. Kung kaya't hindi na ako nagulat pa. Matapos ko bayaran ang ginang sa isang timbang manok na binili ko ay agad na akong umalis. Kailangan ko pa kasi linisin at ibabad sa lamas ang mga manok. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay mulat na ang aking mga mata. Maaga kasi akong naliligo dahil madalas nawawala ng tubig sa araw. Isa pat hindi lang ako ang gumagamit ng banyo, halos marami kami. Mapalad ang nangungupahan sa ikalawang palapag dahil wala silang kaagaw sa palikuran. 6:00 pa lang kasi ng umaga ay marami na akong customer. Karamihan sa kanila ay mga tindero-tindera sa mga mall sa Baclaran. Sa buong maghapon ko sa pagtitinda ng mga pritong manok ay wala namang nangyaring kaguluhan. Naging pangkaraniwan lamang noon ang araw. Subalit pagsapit ng gabi ay nagkaroon ng mainit na tagpo sa pagitan ng dalawang nagtitinda ng mga sisig. Dinagsa kasi ang isang pwesto ng maraming parokyano, habang ang isa naman ay nilalangaw. Marahil matagal nang nagtitinda ang isa, kaya marami na itong mga suki, at kilala na siya ng mga taga roon. Ang kanilang mainit na pagtatalo ay nauwi sa suntukan. Mabuti na lang may nagmagandang loob na umawat dahilan para hindi sila humantong sa madugong labanan. Bagamat nagkaroon sila pareho ng pagbabanta sa buhay na hindi naman pinagtuunan ng pansin ng ilang mga kapwa naming mga vendors. Sir Bordes, makalipas ang ilang araw, bigla na lang naglaho ang isang nagtitinda ng sisig. Ang natira na lamang noon ay ang matagal nang nakapwesto roon na halos mahigit ilang taon na nagtitinda ng nasabing pagkain. Dahil bakante na ang kabilang pwesto ay lumipat ako sa kabilang kalsada. Naging kapitbahay ko na ang tindahan ng sisig. Ngunit sa mga sumunod na araw, binulabog ang abalang kalsada ng dalawang malakas na putok ng baril. Halos nagsigawaan ang mga taong nakasaksi nung humandusay sa lupa ang tindero at mismong may-ari ng tindahan ng sisig. Biglang na lang kasi may lumapit sa kanya na isang lalaking nakasuot ng sombrero at may takip sa mukha at walang habas siyang binaril sa ulo. Hindi na mukhaan ng salarin sapagkat mabilis itong tumakbo matapos gawin ang krimen. Labis akong nalungkot sa pagkamatay ng biktima, mabait kasi itong tao. Habang nagtitinda nga ako noon ay may nakatirik na ilang kandila kung saan nasawi ang may-ari ng sisigan. Ayon sa nasagap kong balita mula sa mga kapwa ko vendors.
Malakas ang kutob nila na ang salarin ay ang nakaalitan ng biktima nung mga nakaraang araw. Bagamat mahirap magbintang dahil hindi naman namukhaan ang kriminal. Sir Bordes, hindi lang ito ang mga naranasan ko sa buhay. Dahil sa mga sumunod na buwan ay ako na mismo ang magiging biktima. Sa buwan ng Oktubre sa nasabing taon, ay maaga akong umuwi sa inuupahan kong bahay. Mabilis ko kasi napaubos ang aking paninda. Isa pa't medyo masabi din noon ang aking pakiramdam. Habang marahan at maingat kong tinutulak ang aking kariton, napansin ko na tila maraming tao ang nakaharang sa eskitang paglilikuan ko. Animoy para silang nanunood ng isang shooting sa pelikula. At dahil hindi ako makadaan sa nasabing kalsada ay saglit kong ipinarada ang kariton sa gilid ng poste. Pati ang ilang mga padyak ay napatigil na rin upang makiusisa sa nangyayaring kaguluhan. Ilang saglit pa ay nagsigilid ang pulutong ng mga tao kasabay ng paglabas ng kapulisan kabilang na ang soko. Isang bangkay ng babae at 2 labi ng bata ang natatakpan ng kumot ang inilabas ng mga alagad ng batas. Nagimbal ako nung marinig ko ang pangalan ng mga biktima. Sila ang mga nakatira sa bandang itaas ng inuupahan kong bahay. Ang nagbigay talaga sa akin ng matinding hilakbot nung malaman ko na ang mismong haligi ng tahanan ang pumatay sa mag-ina. Lango ito sa alak at sabog sa droga bago gawin ang karumal-dumal na krimen sa sariling pamilya. Ani ng mga nakasaksi nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa bago maganap ang nakakakilabot na pagpatay lalo na sangkot ang salarin sa pagbebenta ng droga. Basag daw ang ulo ng ginang. Ilang beses ito pinalo ng 2x2 sa ulo bago hatawin ang 2 bata. Ang masakla pa sa mga nangyari, tumakas ang may sala at kasalukuyan noon hinahanap ng mga pulis. Ilang linggo naging bakante ang bandang itaas ng bahay bago nagkaroon ng bagong tenant na itago na lang natin sa pangalang Mang Celestino na nagmula sa probinsya ng Panay. Si Mang Celestino ay isang matadero sa palengke. Tulad ko, isa rin siyang matandang binata nung mga panahong iyon. Wala na akong alam na ibang detalye sa kanyang pinagmulan. Karaniwan na kasi sa Maynila na hindi alam ang tunay na estado sa buhay ng bawat tao kahit nakapitbahay mo pa ito o madalas nakakasalamuha sa kalsada kahit na nasa isang compound lang kayo naninirahan. Dahil pareho kami solo sa buhay ni Mang Celestino, ay naging magkaibigan kaming 2 kahit na magkalayo ang antas ng aming edad. Kahit alam ng Ginoo na may naganap na patayan sa inuupahan niyang bahay, ay hindi ito natatakot. Mababasa ko sa kanyang mukha na hindi siya matatakuting lalaki. Tuwing gabi binibigyan niya ako ng ulam. Palaging karne ang niluluto niyang putahe. Hindi na ako nagtaka sapagkat namamasukan siya sa tindahan ng karne. Dumating sa punto na nagkayayaan kaming mag-inuman sa aking bahay at minsan naman sa kanyang tahanan. Sa aming pag-inuman na pag-alaman ko na galing mismo sa kanyang bibig na dati siyang embalsamador sa kanilang probinsya. Sir Bordes, simula nung nangupahan si Mang Celestino ay naging tahimik na para sa akin ang gabi. Nabawasan na ang takot ko tuwing hihiga ako sa kama. Dating runner kasi ang unang nangupahan sa ikalawang palapag na walang awang pumaslang sa kanyang pamilya. Palaging tahimik ang silid ng Ginoo,
ni hindi ko nga maramdaman ang bawat yabag ng paa sa kalaliman ng gabi. Katapusan noon sa buwan ng Oktubre, kung saan araw ng aking kapanganakan ay niyaya ko si Mang Celestino na uminom kami sa bahay. Kakauwi ko lang noon galing sa pagtitinda. Sinadya ko magtira ng ilang pirasong pritong manok na aming pupulutanin. Pagka-uwi ko sa bahay matapos iparada ang kariton sa gilid ng entrada ng pinto ay agad akong umakyat sa hagdanan. Nakasarado ang bintana at pintuan kaya nagawa ko tawagin ang pangalan ng Ginoo na agad naman niyang binuksan. Magandang gabi po Mang Celestino. Gusto sana kitang yayain uminom sa bahay. Okay lang po ba sa'yo? May inihanda na akong alak at pulutan, birthday ko kasi ngayong araw. Bungadwi ka ko sa Ginoo naman, Martin. Pwede. Basta alak hindi ko yan tatanggihan. Happy birthday pala sa'yo, Martin. Tamang-tama malapit ng maluto ang nilaga kong karne, masarap itong pulutan. Tugon naman ni Mang Celestino at magiliw akong binati, mukhang masarap na ang niluluto mong ulam. Mang Celestino, amoy palang panalo na. Saad ko muli dito bago nagpaalam, Sir Bordes, nakaayos na sa ibabaw ng lamesa ang lahat nung dumating ang Ginoo, bit-bit ang kaserola na naglalaman ng nilagang baboy. Kami lang dalawa ang nag-inuman ng mga oras na iyon. Bawat palitan namin ng tagay ay sinasabayan ko ng paghigop ng mainit na sabaw na humahagod sa aking lalamunan. Napakasarap ng pagkakaluto, templado at malasa ang sabaw at sobrang lambot ng laman, lalo na ang taba na lumulutang sa ibabaw ng mangko. Napakasarap mo talaga magluto Mang Celestino. Siguro bata ang baboy kaya malambot ang karne. Papuri ko sa aking kainuman, matanda na ang kinatay kong baboy, Martin. Pinakuluan ko lang ng maigi ang karne para mas lalong lumambot. Sige lang, humigop ka lang ng sabaw at kumain ng laman, marami yan at tayong dalawa lang naman ang mamumulutan. Ikaw rin Martin, masarap ang pagkakaprito mo ng manok. Kahit na malamig na ito ay malutong pa rin ang balat. Tamang-tama ang pagkakatempla mo ng sangkap. Ani Mang Celestino at nakangiting pinuri ang tinda kong pritong manok dahil bisyo ko na ang pag-inom ng alak ay hindi na ako madaling tamaan. Ginagawa ko rin ito pantagal pagod at pampalipas oras bago mahiga sa kama. Sa naganap na inuman ay marami kaming napag-usapan. Pati ang pag-imbalsamo ni Mang Celestino ay aming naungkat. Kinilabutan pa nga ako habang ikinukwento niya sa akin kung paano niya ginagawa ang proseso sa paglilinis sa malamig na bangkay. Sa kasarapan ng aming inuman ay inabot kami ng madaling araw. Nagawa naming magpatumba ng 2 bote ng alak na hindi pa rin magawang malasing, kaya naisipan naming uminom ng panghimagas. Buhat nung magtuma kami ni Mang Celestino sa aking kaarawan ay tila mas lalong naging malalim ang aming samahan bilang magkaibigan. Subalit may mga bagay na hindi ko lubos maunawaan sa pagkatao ng Ginoo. Para kasing masyadong misteryoso ang kanyang pagkatao. Ni minsan hindi ko pa ito nakitang kumain ng gulay. Palagi kasi karne ang kanyang nilulutong ulam. Minsan niya kumikilaw ito ng laman ng baboy na hindi kaya ng aking sikmura. May mga gabi na kapag nagagawi ako sa kanyang bahay, ay inaabutan ko siyang nilalantakan ang malaking hibla ng karne na may kasama pang dugo.
Wala man lang ito kahit anong pampalasa na matatawag na kinilaw. Paliwanag ni Mang Celestino, mahilig umano siya kumain ng hilaw na karne sa kanilang probinsya. May pagkakataon din na tuwing binibigyan ko ito ng ilang piraso ng pritong manok na natitira ko sa aking pagtitinda ay hindi nito ginagalaw. Naisip ko tuloy na hindi naman talaga masarap para sa kanya ang aking paninda. Wala siyang anumang kasangakapan sa sala. Tanging mga gamit lamang sa pagluluto sa kusina ang makikita. Sa sahig lang ito natutulog na walang anumang sapin kahit na banin. Ang nakakapagtaka lang noon, Sir Bordes, marami siyang kolekisyon ng iba't ibang uri ng patalim na ginagamit sa pagkakatay. Marahil sadyang mahilig lang talaga ito sa pangongolekta ng mga kutsilyo. Habang tumatagal ay marami akong nakikitang pagbabago sa ikinikilos ni Mang Celestino. Madalas na itong umuwi ng hating gabi at minsan na may madaling araw. Ang dati naming samahan kung saan palagi kami nagkakaharap sa inuman ay naging madalang na lang. Isang araw, bandang alas 5 ng hapon, nasipat ko si Mang Celestino na nagmamadaling naglalakad sa kalsada. Nakabihis ito ng magarang damit na tila may okasyon na pupuntahan. Wala na ako noon masyadong customer dahil malapit na rin maubos ang aking paninda. Tinawag ko ito ngunit hindi niya ako narinig. Sir Bordes, pagka-uwi ko sa inuupahan kong bahay, pinasadahan ko ng tingin ang ikalawang palapag. Nakapatay ang sindi ng ilaw at nakasarado ang pinto at bintana, senyales na hindi pa nakakauwi si Mang Celestino. Kumain muna ako bago ibabad sa mga aromatic ang mga paninda kong manok kinabukasan. Sumapit ang kasagsagan ng gabi kung saan nagsisimula na ang ingay sa bingguhan at mga tambay na nag-inuman sa bawat kanto ay mag-isa naman akong tumutungga ng alak bago matulog. Noong nakahiga na ako at malapit nang pumikit ang talukap ng aking mga mata, ay biglang lumagitnig ang hagda ng kahoy. 4 na pares ng mga paa ang nag-uunahang maglakad sa ikalawang palapag. Pakwari ko hindi nag-iisa ang Ginoo. Dumating sa punto na bigla ko narinig ang tinig ng isang babae. Habang nakahilata ako sa kama at nakikiramdam sa bahaging itaas, ay magkakasunod na umandayog ang sahig kasabay ng mahihinang halinghing na halatang nagtatalik ang dalawa. Sa likod ng mga mahilinghing ay bigla na lang binalot ng katahimikan ang silid iyon. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman ko na parang may hinihila na kung anong bagay sa sahig sa ikalawang palapag. Gawa lang kasi sa tabla ang sahig. Sa madaling sabi, gawa lang sa kahoy ang buong bahay, at hindi rin ito gaano kalaki tulad ng ibang paupahan. Sa aking pagkakahiga ay bigla akong napabalikwa sa kama. May kung anong malapot na bagay mula sa itaas ang lumapat sa aking pisngi. Namilog ang aking mga mata nung hawakan ko ito at amoyin, sapagkat ang likidong iyon ay sariwang dugo ng tao. Magkakasunod na pagpatak ng dugo ang tumatagos sa ikalawang palapag. Nang mga oras na yon, binalot ako ng matinding takot. Palagay ko may nangyayaring karumal-dumal sa silid ni Mang Celestino. Noong humupa ang pagpatak ng dugo hanggang sa matuyo ito ay aligaga akong pinalitan ang sapin ng aking higaan bago alisin ang natuyong dugo sa aking mukha. Natatakot ako na baka malaman ng Ginoo na may alam ako sa ginawa niyang karahasan. Halos hindi na ako nakatulog buong magdamag. Binabantayan ko ang mga susunod na mangyayari sa pamamagitan ng aking pandinig.
Kinabukasan ay hindi ko na nagawang maligo. Nagbihis lang ako ng damit bago itinulak ang aking kariton. Nakalagay na rin sa loob ng aking kariton ang mga minarit kong manok sa arena kasama ang isang galong mantika na dating pinagprituhan. Habang palabas na ako noon sa eskinita ay nakasalubong ko si Mang Celestino. Nakasuot lang ito ng pambahay na damit at halatang wala pang ligo. Magulo ang buhok, dilat ang bilog ng mga mata na parang kakatapos lang gumamit ng droga. Para kasi itong bangag na tila niwi ang panga. Mang Celestino, wala ka bang pasok ngayon? Bulaslas na tanong ko dito. Umalis na ako sa amo ko, Martin. Simula ngayong araw magtitinda na ako ng ulam sa bangketa. Tugon ni Mang Celestino. Talaga po. May nakuha ka bang magandang pwesto? Usis ang tanong ko. Hindi ako kumuha ng pwesto, Martin. Maglalako ako ng mga ulam sa ilalim ng istasyon ng tren. Maglilibot ako sa bandang simbahan. Nakangiting saad nito sa akin. Tinignan ko ang isang kamay niya at may hawak itong supot na pagbabalutan ng mga ulam. Kinilabutan ako sa mga sinabi ni Mang Celestino. Malakas ang kutob na kakaibang putahe ang ilalako niyang pagkain. Dahil tensyonado ako ng mga oras na yon, pinilit kong maging kalmado sa kanyang harapan. Nagpaalam na ako dito na kailangan ko nang umalis lalo't marami akong mamimili sa umaga. Bago sumapit ang tanghali, ay abala ako sa pagpriprito ng mga manok. Marami kasing tindera ang nagpa-reserve sa akin. Habang nagpriprito ako ay biglang dumating si Mang Celestino. May bitbit itong 2 kwadradong lalagyan na pinagsidlan ng mga binalot na ulam. Nalula ako nung buksan nito ang takip at nakita ko ang iba't ibang putahe na halos puro karne. Kumuha ito ng 2 balot na magkaiba ang luto at ibinigay sa akin. Hindi naman ako nakatanggi at agad kong kinuha ang ulam bago nagpasalamat. Mamayang gabi, Martin, mag-inuman tayo. Sigurado akong mapapaubos ko ang aking paninda. Aalis na ako, kailangan ko pang maglako. Ani Mang Celestino bago lisanin ang aking pwesto. Dahil lumaki ako sa probinsya, kahit paano may alam ako patungkol sa mga elemento at aswang, lalo na pagdating sa pangyayanggaw. Noong wala na akong mga customer ay bumili ang mga patak ng dugo kagabi ay nanggaling sa bayarang babae na kasama nito kagabi. Matutukoy ko na isang mataas na uri ng aswang si Mang Celestino dahil may kakayahan siyang magsabulat. Kung hindi ka mapanuri sa mga pagkain na mabibili mo sa mga karinderya at maglalako ay masasabi mo talaga na karne ng baboy ang iyong mabibili. Kahit hindi pa ubos ang aking paninda ay mabilis akong umuwi sa bahay. Sasamantalahin ko ang pagkakataon habang wala pa si Mang Celestino. Pinilit kong buksan ang bintana at doon ako lumusot. Noong makapasok na ako ay nanuot agad sa aking ilong ang malansang dugo. May bahid pa ng natuyong dugo ang bandang pinaghihigaan ng Ginoo kung saan sila nagtalik ng bayarang babae kagabi. Makalat ang kusina at madumi ang lababo. Nakatiwangwang kasi ang mga sandok, kutsara, kawali, kaserola at mga pinggan. Iginayak ko ang aking paningin sa buong paligid, ngunit wala akong nakitang kakaiba. Maliban na lamang sa kakaibang uri ng luya at pinatuyong balat ng palaka na nakalagay sa loob ng garapon. Ang mga bagay na yon ay lubos kong nauunawaan.
Ang kakaibang luya kasi at ang tuyong balat ng palaka ay isang makalumang gawain ng mga manggagamot at mangkukulam na sangkap bilang mabisang pampatulog sa mga taong balak gawan ng masama. Sir Bordes, hindi ko alam kung saan itinago ni Mang Celestino ang bangkay ng babae. Hindi naman ito kayang maubos na lutuin sa isang araw ang laman ng biktima. Hanggang sa naisip ko pasukin ang maliit na palikuran sa bandang dulo ng kusina. Sa entrada pa lang ng banyo, naulinagan ko na ang malaking timba, bago pa ito na halatang kabibili lang. Bago ko buksan ang takip ng malaking timba, ay huminga muna ako ng malalim at pilit na nilalabanan ang takot sa anumang bagay na aking makikita. Halos napaatras ako nung mabuksan ko ang takip. Tumambad sa akin ang chop-chop na katawan ng babae na ibinabad sa maraming yelo para hindi mangamoy at manatiling sariwa. Tila nais nang bumaliktad ng aking sikmura. Ibinalik ko ang takip sa timba bago lumabas sa inuupahang bahay ni Mang Celestino. Siniguro ko rin na walang magagalaw na anumang gamit sa kusina upang hindi ito maghinala. Inayos ko ang pagkakasara ng bintana bago bumaba ng hagdanan. Imbes na pumasok ako sa aking bahay, muli kong itinulak ang kariton patungo sa aking pinagpupwestuhan. Hinagad kong paubusin ang aking paninda. Natatakot kasi ako na makasalamuha muli ang madalas kong nakakainuman. Nagpanggap ako na walang nakita. Naging bulag at pepe ako sa aking nasaksihan. Ni hindi ko nga nagawang magsuplong sa mga pulis. Sa bawat oras na lumipas ay naging balisa ako. Nanatili ako sa aking pwesto kahit naubos na ang aking paninda. Hindi ko nga namalayan na malapit nang lumubog ang araw sa lalim ng mga iniisip ko. Ang katahimikan ng aking kamalayan ay biglang nagising nung dumating si Mang Celestino. Nakangisi itong lumapit sa akin at hinawakan ang aking balikat bago nagwika. Parang ang lalim yata ng iniisip mo, Martin. May problema ka ba? Kanina pa kita pinagmamasdan sa malayo. Hihintayin na lang kita mamaya sa bahay. Malaki ang kinita ko ngayon, kaya sagot ko na ang alak at pulutan. Bungad na wika ni Mang Celestino na mas lalong nagbigay sa akin ng matinding takot. Tumango lang ako at matipid na ngumiti. Simula kasi nung makita ko ang kakaibang uri ng luya at balat ng palaka, ay palaging sumasagi sa isip ko ang peligro. Anumang oras kayang-kaya ako patayin at katayin ni Mang Celestino gamit lamang ang nakakahilong usok mula sa nasabing bagay. Marahil hindi ko namalayan ang bawat kaluskos kagabi dahil matapos paslangin nito ang biktima ay nagpausok ito gamit ang balat ng palaka. Naugnay ang ganitong sistema sa bahaging kanluran sa sinaunang mga tribo sa mga liblib na baryo. Hindi muna ako dumako sa tindahan na pinagkukunan ko ng aking paninda. Tila nawalan ako ng gana maghanap buhay mula nung masaksihan ko ang kahindik-hindik na sinapit ng biktima. Tuwing naiisip ko ang chop-chop na kawatan ay nagsisitayuan ang aking balahibo. Upang maprotektahan ang aking sarili, bumili ako sa palengke ng maraming kalamansi. Pagkarating ko sa bahay agad kong hiniwa ang kalamunding at piniga ang katas sa sisidlan na pinaglalagyan ng tubig. Wala pa noon sa kanyang tinutuluyan si Mang Celestino at hindi ko alam kung saan ito pumunta. Saglit akong nahiga sa pahabang bangko at nag-isip ng paraan kung ano ang dapat gawin.
Balak kong maghanap ng bagong maupahan, maiwasan lang ang panganib. Habang tahimik akong nagmumuni-muni ay binasag ito ng malalakas na tawag ni Mang Celestino. Sinugarado kong nakasarado ng maigi ang takip ng tumbler upang hindi umalingasaw ang amoy ng kalamansi. Gagamitin ko lamang ito kapag nasa alanganin akong sitwasyon. Kanina ka pa ba nakauwi, Martin? Dumaan pa kasi ako sa tindahan, bumili ako ng alak at sigarilyo. Tayo na sa bahay, simulan na natin ang inuman. Saad Mang Celestino sabay sulyap sa hawak kong sisidlan ng tubig. Susunod na lang ako, Mang Celestino, maiksing tugon ko naman dito. Bago ako lumabas sa aking tahanan ay kinuha ko muna ang maliit na patalim at isinuksok sa aking bewang. Bitbit ko rin ang tumbler na naglalaman ng purong katas ng kalamansi na may halong asin. Pagkaakyat ko sa hagdaan ay naamoy ko na ang mabangong aroma na tila nagluluto ang Ginoo. Mang Celestino, ano ba niluluto mong pulutan? Usisang tanong ko sa kanya bago naupo sa lapag sa tapat mismo ng 1 litrong alak. Adobong bituka, Martin. Panigurado ako magugustuhan mo ang luto ko. Malapit na itong maluto. Pinakuluan ko na ito kanina bago bumili ng alak. Tugon naman nito habang abala sa pagkukugay. Habang hinihintay naming maluto ang pulutan, ay nag-umpisa na kami mag-inuman. Inilagay sa lapag ni Mang Celestino ang 1 pinggan na naglalaman ng hilaw na atay ni ibinabad sa suka na binudburan ng maraming sibuyas. Ayaw mo bang tikman ng kinilaw na atay? Anang tanong ni Mang Celestino matapos kong tumagay. Hindi kasi ako mahilig sa kinilaw. Mahina ang panunaw ko sa ganyang pagkain. Palusot na saad ko naman dito. Ganun ba? Ay. Martin, pansin ko lang, kanina mo pa hawak ang tumbler na yan. Ano ba ang laman yan? Parang ayaw mo nang bitiwan. Usisang tanong nito sa akin. Nilagang luya ang laman nito, Mang Celestino. Medyo paos at makati kasi ang aking lalamunan, pagsisinungaling ko sa kanya. Hindi niya matukoy ang laman nito sapagkat mahigpit kong isinarado ang takip. Noong makailang ikot kami ng Tagay, ay naluto na rin ang aming pulutan na adobong bituka. Mabilis na sinagkot ni Mang Celestino ang kawali at isinalin ang laman sa malaking pinggan. Hindi mapagkakaila na masarap talaga ang pagkakaluto, usok pa lang ay nakakatakam na. Upang hindi ako mabisto ay sinubukan kong tikman ang bagong luto na pulutan. Unang tikim pa lang ay nasarapan na ako kahit alam kong lamang loob ito ng tao. Pilit ko tinabayan ang aking sikmura para hindi magduda ang aking kainuman na may alam na ako sa tinatago niyang lihim. Ang sarap mo talaga magluto. Panalong-panalo pampulutan. Wika ko dito at marahangin nunguya ang kakapiranggot na laman. Sabi ko naman sa'yo na masarap talaga ako magluto. Kaya nga mabilis na ubos ang aking paninda. Pagmamayabang na tugon ni Mang Celestino. Gayunpaman, pautay-utay ko lang nilalantakan ang aming pulutan. Bawat tagay 1 pirasong laman ang kinakain ko. Binabawi ko na lang sa paghitit ng sigarilyo na mawala ang pandidiri ko sa nakahain sa lapag. Bawat palitan namin ng baso ay marami kaming napag-uusapan tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari sa aming lipunan. Sir Bordes, habang nababawasan ang alak, ay palalim naman ang gabi.
Nang maubos namin ang 1 litrong alak, ay muling bumili si Mang Celestino. Balak ko sanang tumanggi na bukas na lang namin ipagpapatuloy ang aming inuman, ngunit pinipilit pa rin niya akong uminom. Hindi ko alam kung bakit matagal akong malasing, parang tubig na lang kasi sa akin ang alak. Noong mangalahati namin ang pangalawang bote, ay nagsimula ng magbago ang ikinikilos ni Mang Celestino. Nagsimula na rin mag-ingay ang mga nagbibingo sa kabilang bakuran. Dahil medyo tinatamaan na ako sa pangalawang bote, ay naging mapagmatsyag ako sa bawat galaw ng Ginoo. Hanggang sa dumating na nga ang oras ng kinatatakutan ko. Bigla na lang kasi isinara ni Mang Celestino ang pinto at bintana. Tumungo ito sa kusina at kinuha ang garapon na naglalaman ng kakaibang luya at tuyong balat ng palaka. Inilagay ang takip ng kaldero sa ibabaw ng lamesa at nilagyan ng laman ng garapon bago sinindihan na may kasamang kusot ng balat ng puno. Doon palang kinutuban na ako na may masama itong gagawin. Balak niya akong patulugin gamit ang nakakahilong amoy mula sa usok. Mumisi ito ng nakakatakot nung kumalat ang makapal na usok sa bawat sulok. Mang Celestino, bakit ka nagpapausok? Para saan ba yan? Pagkukunwari kong tanong. Pantaboy lang ito sa malas, Martin. Huwag kang mag-alala, hindi naman ito makakasama sa kalusugan mo. Pagsisinungaling nito na halatang may masamang balak. Hindi ko alam kung may kasamang orasyon ang kanyang pagpapausok. Para kasi itong umuusan ng dasal na walang lumalabas na ingay sa kanyang bibig. Noong malanghap ko ang usok, tila nakaramdam ako ng pagkahilo at unti-unting napaparalisa ang aking katawan. Hindi ko sukat akalain na mabilis pala ang bisa ng sangkap oras na kumalat sa iyong katawan ang nalanghap na usok. Sir Bordes, nagulantang ako nung umupo ito ng paluhod sa aking likuran at hinawakan ng mahigpit ang aking ulo. Batid kong balak niyang pilipitin ang aking leg. Nilaban ko ang pamamanhid ng aking katawan bago pa man ako hindi makakilos. Ginamit kong sandata ang aking ulo at malakas na iniuntog sa mismong ulo ni Mang Celestino, dahilan upang pareho kami madapa ng patihaya sa sahig. Balak kong sumigaw ngunit hindi ko magawa. Para kasing may kung anong bagay ang bumabara sa aking lalamunan. Dahil nanghihina na ako ng mga oras na yon, ay mabilis nakabangon si Mang Celestino. Paulit-ulit niya akong tinadyakan sa sikmura. Nilamon ako ng matinding hilakbot nung magsimula ng magbaga ang kanyang mga mata kasabay ng pagtubo ng matutulis na kuko. Sa kanyang pagpapalit anyo bilang isang aswang ay mas doble ang kabog ng aking dibdib. Halos gusto nang lumuwa ng aking mga mata nung ibaon nito sa aking lalamunan ang matalas niyang hintuturo na nais hiwain ang aking leg. Sa nalalapit kong kamatayan, doon ko lang naisip na may baon pala akong patalim sa aking bewang. Pinilit ko itong hugutin at walang habas na itinarak sa malapad niyang hita. Nakawala ako sa kanyang pagkakahawak kaya muli ko itong inundayan ng saksak. Nang masipat ko ang tumbler ay dagli ko binuksan ang takip at isinaboy sa kanyang mukha ang katas ng kalamansi. Sir Bordes, malapitan kong natunghayan kung gaano kabisa panlaban sa aswang ang purong katas ng citrus. Bigla kasing umusok ang kanyang mukha habang dahan-dahang nalalapnos. Umangil ito ng malakas na tila damang-dama ang matinding sakit.
Tumayo ako at pinilit na maihakbang ang aking mga paa patungo sa kusina. Binuhusan ko ng tubig ang pinagmumulan ng usok na galing sa ligaw na luya at tuyong balat ng palaka bago kinuha ang malaking patalim sa kusina. Balak kong tagain si Mang Celestino habang iniinda nito ang sakit dulot ng katas ng kalamansi. Akmang papalapit na ako sa kanya para tabasin ang kanyang ulo, ay bigla niyang binuksan ang bintana at walang habas na tumalon. Kumaripas ito ng takbo patungo sa madilim na lagusan sa silong ng kabahayan na konektado sa malawak na terminal ng mga bus. Hindi ko alam kung saan ito magtatago. Noong maglaho sa aking paningin si Mang Celestino, doon ko lang nagawang makalikha ng ingay. Pakwari ko may ginawa itong orasyon sa loob ng kanyang inuupahang bahay. Bagamat may ilang mga tambay na nakita sa nilalang na tumalon sa bintana sa ikalawang palapag. 3 binatilyo ang napasulyap sa nakabukas na bintana at nakita nila akong nakadungaw habang duguan ang aking damit dulot sa natamo kong sugat sa leg. Mula sa itaas tinawag ko ang mga ito para humingi ng tulong. Nais kong ipaalam sa kanila na mayroong chop-chop na katawan ng babae sa palikuran. Nagimbal ang ilang binatilyo nang makita nila ang pira-pirasong katawan sa loob ng malaking timba. Balak ko sanang manahimik at itago na lang ang nasaksihang krimen kung hindi lang ako pinag-interesan ni Mang Celestino. Kaso balak niya akong patayin at katayin kaya wala ako nagawa kundi ilantad ang kanyang lihim. Ipinaalam ng mga tambay sa kapulisan ang tungkol sa chop-chop na katawan. Pati ang mga nagbibinggo na walang alam sa mga nangyari ay nagimbal lalo na ang aming landlord na naninirahan sa kabilang eskinita. Dinala ako sa himpilan upang imbestigahan. Sinabi ko sa mga pulis na aswang ang may gawa ngunit hindi sila naniwala. Iniisip nila na sadyang halang lang ang bituka ng kriminal. Kahit na wala akong kasalanan ay ikinulong nila ako ng ilang araw habang nilulutas ang kaso. Noong mapatunayan nila na wala talaga akong kinalaman sa naganap na pagpatay ay pinakawalan nila ako. Hindi nila nahuli si Mang Celestino at walang nakakaalam kung saan ito nagtatago. Makalipas ang ilang araw, may natagpuan umanong bangkay ng isang lalaki na palutang-lutang sa estero. Maraming saksak ang buong katawan at may malaking sugat sa mukha na tila binuhusan ng kumukulong tubig. Malakas ang kutob ko na ang natagpuan bangkay ay walang iba kundi si Mang Celestino. Marahil na pagdiskitihan ito ng mga adik sa lansangan lalo't wala siyang matitirahan at nagtatago siya sa alagad ng batas. Sir Bordes, noong mawala sa landas ko ang Ginoo, ay agad akong naghanap ng malilipatang bahay na malayo sa dati kong inuupahan. Nababagabag kasi ako tuwing gabi kapag naiisip ko ang kagimbal-gimbal na pangyayari. Para sa akin ang bahay na tinutuluyan ko ay puno ng kamalasan sapagkat ilang tao na ang nasawi roon. Ipinagpatuloy ko ang aking buhay sa bago kong tahanan. Nagbago ako ng ruta sa aking pinagtitindahan at doon ako pumwesto malapit sa simbahan. Sa bago kong sinisilongan ay naging payapa ang aking pamumuhay. Bagamat marami pa ring krimen ang nagaganap sa lipunan. Minsan naging saksi ako sa patayan na nagaganap sa lansangan tuwing nagtitinda ako. Talamak kasi sa Maynila ang kasamaan, kaya hindi na ako nagtataka sa mga marahas na gawain ng mga taong hindi marunong lumaban ng patas sa buhay.
Ang tungkol kay Mang Celestino, kailamay hindi ko malilimutan. Ang peklat sa aking leg ang nagsisilbing alala sa mataderong aswang na dating embalsamador sa Panay. Hindi rin ako makapaniwala na sa Maynila ko pa talaga mararanasan makainkwentro ng mabangis na nilalang. Tama nga ang kasabihan na mas maraming aswang sa lungsod kumpara sa mga probinsya. Ngayong kasalukuyan ay nagtitinda pa rin ako ng mga pritong manok sa bangketa. Patuloy na lumalaban sa hirap ng buhay. Sapat na ang kinikita ko upang buhayin ang aking sarili, lalo't wala naman akong pamilya. Hindi ko alam kung bakit malas ako sa babae. Marahil sadyang pangit talaga akong lalaki at walang nagkakagusto sa akin. Kahit mag-isa lang ako sa buhay ay masaya naman ako. Kontento na ako kung anong meron ako. Sir Bordes, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat dahil isa po ako sa napili ninyo na ilathala sa inyong programa ang naging karanasan ko patungkol sa nilalang na tinatawag na aswang. Sana magbigay aral ito sa mga masusungid niyong tagapakinig na walang sawang sumusuporta sa inyong programa. Lubos na gumagalang ang inyong masungid na taga-subaybay, Martin ng Caloocan City. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.